Ano ang favorite part niyo sa married life? Ikaw lang, anong favorite part? Favorite part ko kasi tuwing gabi. Alam mo yun eh. Yun talaga. Habang nag-aayos ako guys, so kakaroon kami ng question and answer. It's like podcast. I hope masagot natin to. Medyo marami siya. Time check 11:30 and mag-start kami ng tour 1 p.m. Ikaw maghawak. Sino ang unang nagka-crush? Ikaw. Ikaw mo lang nagka-crush sa akin. Huh? Ikaw yung tumuha. Paano? Backstory. Kasi ganito yun. Yun nga, nakwento ko na ito nung kasal. Nakita ko siya sa dati kong boarding house nung nagpapasok pala. Parang na-curious lang ako sa kanya. Tapos nakita ko siya doon sa lag ko na siya nakikita lag. Yun, parang nagkaroon ako ng interest. Sabi mo na first slide ka. Okay, next question. Okay. Sino ang unang nag-I love you? Ikaw pa din. Ako pa rin pala. Ano ang unang impression niyo sa isa't isa? Sa'yo? Ano? Ano ka seryoso ka sa buhay? Sa kanila? First impression ko sa'yo, seryoso ka sa buhay. Ako una kong sa kanya. Kala ko masungit siya. Di ba totoo? Hindi ba totoo? Palaway pa lang yan. Next, sino ang madalas sorry? Actually, case to case, kung sino yung feeling mo na nagkamali ka, dapat ikaw yung mag-sorry. Sa amin kasi, hindi palibasa, ako yung babae, ako lagi sinusuyo. Pag alam ko ako nagkamali, syempre sinusuyo ko na. Same, ganun ka din naman sa akin. Pag alam mo, gawin mo yung mali. Ganun naman. Ito, next. Sino ang mas gumastos? Tingin mo. Ako, lang ako, slight. Siguro, depende kasi inuuna kasi natin lagi yung mga needs natin bago yung wants. Tsaka every time na may pinagagastusan tayo, may nag-iisipan din naman natin. Tsaka pinag-iipunan. Next, sino ang mas makulit kapag may tampo? Kasi ako tulala lang ako Depende sa situation. May time kasi na ayaw ko nang kinakausap ko. May time naman na gusto ko kausap. So, please. Sino ang mas matagal mag-ayos? Kita niyo naman, guys. Siyempre ako. Babae ako. Ano ang biggest adjustment after marriage? Sa akin, ang hirap magkaroon ng me time. Lumaki kasi ako, di ba, ng sarili akong party na. May time na gusto ko na nagayak ako mag-isa, nagpipray ako. Ngayon, hindi ko siya magawa talaga na magkaroon ng me time na. Ako lang. Ayan. Ako naman dati kasi ako taong bahay tapos puro games. Ngayon, hindi na ako masyado makapag-games dahil iba na ang sitwasyon yun. May dragon pag nag-games tayo. Hoy, nag-games ka pa din. Pero hindi na tulad dati na Kaya ba't buong may araw wife? games. Ano ang pinaka natutunan niyo sa first year? Siguro ako, ang pinaka natutunan ko as a couple, kailangan talaga magkaroon ng malawak na pag-unawa sa isa't isa. Kasi pag hindi, pares kayo sa sabo. Ano ang pinaka mahirap na challenge na nalampasan niyo agad? Ang mahirap sa amin kasi dati kasi kami salat kami sa sa financial. Lagi kaming Lagi nakakapos. lagi kaming minsan lagi kaming zero. Pero kahit zero kami, yung kung ano yung gusto namin, gusto pa rin namin mabili. Paano nyo hinahandle ang misunderstanding? Pinag-uusapan natin ng maayos.
Okay, next question tayo. Dahil nagpalit tayo ng Lapel. ng lapel. Ano ang favorite part nyo sa married life? Ikaw lang, anong favorite part? Favorite part ko kasi ano eh. Gawing ano, gabi. Alam niyo na yun. Yun talaga? Wala bang iba? Wala kang ibang favorite part? Favorite part ko kasi ano eh. Meron akong tinatawag na asawa tuwing paalis at pauwi. Sa akin ang favorite part ko, yung realization na hindi ka na mag-iisa. Hindi ka na mag-iisa sa buhay. Harapin lahat ng problema. Or harapin lahat ng pagsubok. Hindi na Yan kami yung favorite part ko. Yung alam mong kahit anong mangyari, may uuwian ka. Yun. Hindi na kami independent. Ano kami, Dependent na tayo sa isa't isa. dependent kami sa isa't isa. Next, ano ang bagay na mas na-appreciate nyo ngayon sa partner nyo? Ako, sa'yo, na-appreciate ko sa'yo. Hindi ka na nonchalant na 100% nonchalant. Nakiki-join ka na sa mga friends ko, sa trip ko, yun. Ano kasi ako, emo. May moment ba na na-realize nyo na siya talaga? Siyempre, meron talaga. Lagi. Ano ang best memory nyo nitong first year as husband and wife? Siguro sa akin yun talagang matatawag ko na yung hindi na ako nahihiyang lumabas talaga o nakasama ko. Hindi na ako nahihiyang hinahatid mo pa na kinikis kita. Kasi asawa na kita. Dati kasi nung boyfriend-girlfriend pa lang tayo, pag hinahatid mo ko na nagkikis ka, naiilang ako. Bang, ano yun eh? Parang palos yan, ang dulas. Parang palos, ang dulas. Oo, naalala ko Hindi dati, siya, diba? hindi siya mahawakan, hindi siya pwedeng i-kiss, pwedeng i-hug. Kasi meron siyang concerns. Sorry naman. Ano ang pinaka-importanting lesson sa marriage? For me, piliin niyo yung isa't isa araw-araw. Kasi may time na nakakainis ka. Lagi mo lang isipin na lagi mong pahalagaan ng pagiging marriage, Pagiging mag-asawa. pagiging mag-asawa. Lagi mo lang isipin yan para walang maging So, paano niya pinanatiling strong ang relationship niya? Paano Of course, kailangan laging may love. Diba? Tsaka give and take kami. Kung ano yung kulang namin, pinupunan namin. Laging may love talaga. Hindi pwedeng mawala yung lambingan. Bago matulog, syempre mag-good night. Kahit na nagkasama na kami lagi, hindi na mawala yun. Aalis, magkikiss, pauwi, magkikiss. Mag-hug. Lahat. Kailangan lagi lang kayong Normalize na. Normalize sa na. inyo yung pagiging ganun. Sweet at malambing. Wala. Okay, next. Ano ang pinaka-papasalamat mo sa partner mo? Ikaw muna. Papasalamat mo kasi nakilala ko tong taon to. Bakit? Kasi kung hindi, siguro mukha akong mukha akong manong. Bakit? Ano bang changes? Changes kasi parang hindi na ako simula sa mga pananamit ko. Parang siya na yung ko eh. Parang umakay Manager. ka na. Oo, Well, parang ako. sa akin ang pinagpapasalamat ko sa'yo, siguro, dahil, yun nga, lagi kong sinasabi, mabait at mabuti kang tao. Kasi ngayon, to be honest, ngayon ko lang naranasan na maging spoiled talaga sa buong buhay ko. Yung, hindi ko kailangan isipin, hindi ko kailangan
problemahin yung mga bagay-bagay kasi alam kong nandyan ka. Next question. Kailan mo naramdaman na mahal ka niya? Ako, kahit naramdaman ko yun, una pa lang, nung nag-date pa lang tayo, LDR. Syempre, gumagastos kapag umuwi ka ng Palawan, bumibili ka ng ticket, ang mahal-mahal kayo ng plane ticket. Tapos, lagi ako may pasalubong. Tapos, binibili mo yung mga gusto ko. And then, nandito naman na ako sa Manila, nag-prepare ka ng tutuluyan ko. Inayos mo lahat. Simula sa mga gamit, sa kailangan ko lahat. Tapos, lagi mo kanya natin sundo. Tapos, nung nag-propose ka, syempre, naramdaman ko doon na, ito na yun. Hanggang sa kinasal tayo. Ikaw ba? Ako naman, naramdaman ko yung love niya kasi ano. Siyempre, nung time na nag-propose ako, hindi naman hindi siya yung babae na magsabi, I know, hindi pa ako ready. Pero siya, talagang tinanggap niya ako ng buong. I know, hindi pa ako ready. Ano yan? Ann Curtis? Ann Curtis? Si Ellie? Next, ano ang prayer mo para sa marriage niyo? Para sa? Anong prayer mo para sa marriage niyo? Ikaw mo. Pray ko na mas lalo pang tumatag yung relationship namin hanggang sa pagtanda namin. At pati yung kung magkaroon mo kami ng anak, sana lumaking malasog at mapagmahal sa aming magulang niya. Yun lang. Ako, ang prayer ko sa atin, magkaroon na tayo ng baby and then, of course, good health. Simple lang naman yung prayer ko. Lagi lang tayong good condition, may peace, and full of love. Next question, ano ang fear mo noon about marriage na na-overcome mo? I think, guys, everyone naman na kasal na babae, fear ng lahat na ang mga asawa nila magkaroon ng ibang babae, diba? Pero ako, sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa kanya na pag ikaw nagkaroon ka ng babae, hindi ako makikipag-annulled, pero makikipag-iwalay ako. So, I'm still the legal wife. So, yung babae mo tsaka kayo, wala kayo. Basta ako legal wife pa rin ako. And I can do whatever I want. Kasi yung kayamanan ko siya lang magmamanin. Ay, kaya mo nun ka ba? Ang akin naman, ang fear ko noon kasi baka hindi ko mabigay yung pangailangan niya as a marriage. Pero ngayon naman, hindi naman siya talaga mabigat pala. Kailangan lang talaga pagtulungan. Parang yung fear mo dati, yung fear mo pa paano mo ko babae. Ako naman yung fear ko, di ba, na baka pag pinakasalan ako magbago pa. So, hindi naman din pala. Ayun. And then next, ano ang pangarap niyo together after 5 years? Wow, after 5 years, ikaw muna. After 5 years? After 5 years? Ano pangarap after 5 years? After 5 years, siguro hindi na kami nangungupahan nun. At meron na kaming chikiting na Isa lang. tumatakbo sa amin. Tapos, Naghahanap ng daddy. ganun. Yun lang. Sa akin, after 5 years, totoo, magkaroon tayo ng sarili nating bahay para hindi na tayo nag-rent. Mahal-mahal din ang rent natin. Tapos, magkaroon tayo ng business. Yun talaga ang gusto ko. Then, syempre, may baby na tayo. So, yun. Yun lang. Masayang nabubuhay, pero tingin ko dito pa rin tayo sa Manila niya. Love, ang hirap magkaroon ng bahay niya dito. Sige lang, go. Paano kayo nag-grow individually and as a couple? Individually. For me, individually,
Meron kasi akong, may mga friends din kasi ako sa office, may mga friends ako outside. Pero tingin ko sa akin, pag ako lang mag-isa yung nakakapag-muni-muni ako, mas lalo ko rin nakikilala yung sarili ko. Mahilig ako magbasa ng books and magkape lang. Tayo as a couple, pag tayo nag-grow, pinag-uusapan natin lang ng bagay. Next, ano ang gusto mong sabihin sa partner mo na hindi mo madalas nasabi? Ikaw ba? Meron ba? Kung parang wala kami ganun. Kasi kami, sinasabi namin kung ano yung gusto namin sabihin talaga. Pero ano yung madalas sabihin mo? Wala naman. Kasi pag nagkamali tayo, nag-sorry naman tayo sa isa't isa. Everyday naman tayo nag-I love you. Wala no? Wala naman. Wala tayong ganun. Ano ang greatest blessing ng first year niyo? Greatest blessing ng first year anniversary natin. Fully paid na yung motor. Fully paid na yung aircon. And nakakapag-travel na tayo. Yun. Nakakapag-ipon tayo. Yun. Magkakaroon namin ng adjusting financial. Nagiging stable na kahit paano yung finances natin. Paano kayo mas naging close kay God dahil sa marriage? Before kasi na wala pa kami nito, hindi ko pa siya kilala. Hindi pa kita kilala noon. Pinagpipray ko na yung taong gusto kong makasama. Yung ugali. Yun kasi nagmamatter, yung ugali. Tapos yung nakilala kita, as time goes by, doon ko na-realize na, ito yung pinag-pray ko dati. Ito yung ugali na gusto ko, yung ano. Yun. Tapos, nung nag-propose ka, meron din akong, parang sign na, Lord, pag hindi pa ito nag-propose, itutuloy ko yung pag-abroad ko, something like that. Tapos nag-propose ka na, nagpakasal tayo. Nung nagpakasal tayo, at the moment na nandoon tayo sa ceremony ng wedding, doon ko talaga na, kaya umiyak ako nun. Doon, nirecall sa akin ni Lord na faithful ako, ito yung prayers mo, ito yung hiniling mo. Yun. Talagang, matagal naman na faithful si Lord, hindi naman nagbabago yun. Pero ang tanong kasi dyan, paano naging mas close kay Lord dahil sa marriage? Yun, yung talagang inano niya. Siya yung nag-orchest ng natin, love story. Parang lahat ng feeling namin na tapad nung nakilala namin yung isa't isa. Ano ang meaning ng home para sa iyo ngayon? Home, dati kasi ang home literal na tahanan eh. Ngayon, ang home para sa akin, yung nasa feeling mo. Wow, nasa feeling mo ako. Parang, kunyari, ganito, uwi ka ng bahay, tapos walang salubong sa'yo, parang hindi matawag na tahanan ngayon. Masabi mo na siyang tahanan dahil may mga naghahantay na sa'yo sa pag-uwi mo. Sumasalubong sa'yo. Nadala pa sa lubong. Yan lang. The next question, sino mas likely makatulog habang nanonood? Sino ba sa atin? Feeling ko ako. Ako kasi pagka maganda yung palabas, hindi tinatapos ko talaga. Kahit episode yan. Feeling ko ako. Every time na nag-Netflix tayo, pagka talaga nakakatulog ako. Sino mas likely malate? Malate matulog siguro. Late sa mga siguro mga ganyan lakad. Wala man. On time man tayo parehas. Sa trabaho, late siguro. Pero sa mga lakad, hindi kami na-late. Sino mas likely umiiyak sa movie? Umiiyak? Depende kasi yan eh. Depende kung sino makarelate. Oo, relate. Siyempre guys, pag nakarelate kayo sa movie, Iyak talaga. iyak ka talaga. Ako rin naman. Na may mga nakaka-relate kasi na hindi nakakaiyak. Ito, ang tinutukoy dito yung relate ka talaga na pinagdaanan mo yung na napapanood mo.
Sino mas likely mawala ng gamit? Ikaw. Ako lagi mong hinahanapan. Kasi siya yung madalas naglilikot sa bahay kaya siya ang hinahanapan ko yun. Sino mas likely malambing after away? Ikaw. Ako ba? Ako ba? Sige. Sino mas likely mag-clingy? Cling. Dalawa kami. Cling kami parehas. Sino mas likely mag-order ng pagkain kahit puso? Wala naman. Sa ating dalawa wala naman. Pagka gutom talaga, Kami dalawa kasi pagka kanyari may gutom sa amin dalawa. Order ka nga. order ka na lang. Order ka nga. Sino mas likely magsela sa malit na bagay? Malit na bagay? Ako, pero sakto lang, hindi naman as in selos. Sino mas likely maging dramatic? Ako din. Dramatic ako eh. Ano kasi yung buhay ko eh, kay drama. Pwede nga sa maalaala mo kaya yun. Sino mas likely gumawa ng surprise? Ito, siya. Ako ba? Sige, paano? Tuwing may okasyon. Sa mga birthday, kunyari birthday ko, ganyan. Siya yung madalas na gumagawa ng surprise. Ako kasi, sa akin kasi yung birthday ko, dati karaniwan lang eh. Itulog mo lang, tapos na. Ngayon, may mga surprise na. Ganon. Okay. Describe your first year of marriage in one word. Describe, siguro ang masasabi ko lang, one word. Adventurous. Hey! Ikaw. Grateful. What advice would you give to newlyweds? Kilalanin nyo lang isa't isa, malin yung isa't isa. Focus kayo sa isa't isa na hindi nasa-set aside yung pagiging individuality ninyo. So, yun. Maging kayo, pag-usapan nyo lagi yung mga gusto nyo, yung ayaw nyo. Para hindi kayo maging contradict sa isa't isa. Ano ang message mo sa future self niyo? Ikaw ba na message mo? Future selves. Message ko, sana sa future, ganun ka pa rin. Hindi ka magbago. Ako naman, sana sa future, mas pag-igihan mo pa yung pagiging misis mo. Kasi minsan talaga tamad ako bumangon ng maaga at mag-prepare ng pagkain. What makes your marriage worth celebrating? Wow, of course! Lahat naman ng marriage or anniversary couple dapat talaga nasa-celebrate. Pero sa amin, Lalo na pag 1 year. First year wedding anniversary. Sa amin talaga, napag-usapan namin na every anniversary namin, magse-celebrate talaga kami. To celebrate, syempre, to remind, ma-remind kayo sa buong taon na pagsasama ninyo. Diba? Ikaw, love, tingin mo, what makes your marriage worth celebrating? Kasi tayo to eh. Worth it ito i-celebrate tayo to eh. Saka namin to talagang ginusto namin na i-celebrate yung gantong occasion na namin. Kasi ito, namin ito ibabalik-balikan at ikwento namin ito sa mga anak namin. Ako lang. Yun lang guys. So yun lang. Anong message natin sa isa't isa? Anniversary. Ikaw. Ako message ko sa'yo, I love you and thank you for everything. Sana huwag ka magbago. Lagi kang mag-iingat lalo na pa nagdadrive ka ng motor. And sana next year na pagbalik natin dito, sa sunod na pagbalik natin dito, may may kasama na tayo bata. Ako, message ko naman sana ganito pa rin tayo hanggang sa susunod na mga
henerasyon ng ating buhay. Mhm. And then, talagang pagbutihan natin gumawa ng baby. Thank you. Love you. So, that's all. Talagang ginawa namin to guys para may babalikan kami. Bye!